Mahilig ka din ba mamiesta? Yung tipong lahat ng fiestahan, napuntahan mo na. Pero, paano kung sa kakahabol mo sa lechon, may makain ka na hindi mo naman dapat makain? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Araw ng fiesta sa bayan ng San Miguel at ang simoy ng hangin ay amoy inihaw at sari-saring amoy ng ulam. Ang bawat kanto ay may tugtugan, sayawan at mga ilaw na parang mga bituin. Isang gabing puno ng saya, alak at halakhakan. Ito talaga yung gusto ko. Yung very festive ang vibe at may excite ako kapag inisip ko ang pagkain. Pero sa mga ganitong fiesta, hindi mo alam kung ano ba talaga ang mga mangyayari. Tanday! Mabuhay ang San Miguel! Isa pa! Isa pa! Ay naku tita Bising, ang sarap talaga ng lechon nyo. Lalo na tong balat, very crispy and juicy pa. Aba naman, syempre. Fiesta to eh. Pinaghirapan ko yung buong gabi. Kumain ka lang iha, huwag kang mahihiya. Paano ba naman kasi, namiesta talaga ako dito sa tita ko. Oh, Tagay! Sa susunod, ako naman magpapalitsyon. Habang tumatagal ang gabi, lalong sumasaya ang mga tao. Pero sa kabilang dulo ng baryo, sa madilim na eskinita, may isang bahay na tahimik. Doon, may isang babaeng mataas ang lagnat, si Rosa. Anak, huwag ka nang bumangon. Mainit ka pa oh. Magpahinga ka muna. Hindi mo kailangang samahan ako dun sa fiesta. Nay, gusto kong sumama. Gusto kong tumulong sa'yo. Ang mag-inang Lilian at Rosa kasi ay mga tumutulong sa isang tindahan ng grocery store. At dahil fiesta, kailangan ng dagdag na tao. At bago pa man siya mapigilan ng ina, lumabas na si Rosa. Ang balat niya ay namumutla at ang mga matay parang wala ng buhay. At sa bawat hakbang, may kakaibang tunog ng paghinga. Parang may halong hingal. Sa plaza naman, patuloy ang sayawan. Walang nakakaramdam ng kakaiba hanggang biglang naputol ang kuryente. Oy,